Nakadakdang maglabas ng dagdag na impormasyon ngayong araw ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela kaugnay sa nahulikam na away kalsada sa kanilang lugar. At sa video, makita isang lalaking dumaan sa pagitan ng dalawang sasakyan. Kinasa niya ang hawak na baril. Maya-maya pa, makita isa pang lalaki na kanyang itinulak at tinutukan ng baril. Pagkatapos niyan, bumalik na siya sa kanyang sasakyan. Ang video inilabas si Atty. Raymond Fortun at nangyari raw ito sa Bignay, Punturin sa Valenzuela noong August 19. Kaugnay po ng nahulikam na yan na away kalsada sa Valenzuela, mapapanayam natin ang cycling advocate na si Atty. Raymond Fortun. Atty. Fortun, good morning po. Igan, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig. Bukod po sa video, may mga nakuha pa ba kayo ibang impormasyon kaugnay niyan? Wala na po, no? Itong pong video na ito ay pinadala po sa akin ng isang tao na ayaw niyang magpakilala sa sarili niya, no? Of course, for obvious reasons of security. Tapos, ang sabi nga niya is that nagkaroon na naman ng road rage incident. So ako naman, I took a look at the video, checked just to make sure, no, if there were all indications na hindi ito staged, no, or parang kumbaga parang gawa-gawa lamang para sa TikTok, no? And I decided not to post it so that the proper authority would be able to investigate and therefore hold liable yung tao na naglabas na naman ng baril. Opo. Yung nag-send sa inyo ng video na yan, siya mismo kumuha po niyan? Opo. Galing po ito obviously dun sa kanyang dashcam, no? Tapos siya mismo na-witness niya yung insidente kasi nandun siya sa sasakyan kung namasid niya at nakita niya lahat ng pangyayari. Pero may problema, Atty. Fortun, yung mga nakakakuha ng mga videong ganyan, parang natatakot at hindi rin lumalantad. Paano po makakaroon ng resolution itong mga kasong ganito? Definitely, Igan, and yan ang problem talaga dyan. Merong mga tao na nakakasaksi ng isang krimen na nangyayari, nabi-video nila either by their phone cams o kundi yung mga dashcam nila. Pero kung kukunin sila bilang testigo, natatakot na sila dahil yung kalaban may baril eh. And there's always this danger na babalikan sila nung tao na yon, either pag lumantad sila or even bago siya mag-testify. And this actually hampers our courts para mapanagot yung mga taong may sala. So today po, Igan, I will be I will be sending a letter to the Supreme Court. Okay. And I will be asking for probably, I don't know if there's a need for a new administrative matter na lalabas, yung administrative circular, or probably an amendment of our rules on electronic evidence so that our courts can now properly appreciate even yung mga video recordings coming from phone cams or dash cams na yung source ay anonymous. Na ang mangyayari po dito ay kahit walang magtitistigo na eyewitness, ay pwede pong itong masumite ng ating mga kapulisyahan. Yung tao po na nandoon mismo dun sa video na to, na nahuli ngayon na gumagawa ng krimen, ay ma-appreciate ng korte, ma-admit itong ebidensya na to at pwede itong gamitin na ebidensya para po makonvict po yung tao. Kahit wala yung pinaka-source ng video? Opo. No? Right now po kasi, Igan, we all know na kinakailangan mo talaga merong eyewitness. Meron tao na magsasabi, akong kumuha nitong video na to. Ito galing ito doon sa dashcam ko. Kung tinakot yan, paano natin matutulungan ng ating mga kapulisan na mapanagot natin yung taong may sala? No? So I think there's really a need for either laws or even our rules of procedure in order to strengthen crime prevention and probably prosecution. Hindi ba taliding kamay natin sa right to privacy? Kasi parang pwedeng balikan yung mga nakakuha niyan dahil walang pahintulot, di ba, yung kinukunan nila? Igan, wala pong tinatawag na right to privacy pag ikaw ay gumagawa ng kamalian. Ng krimen, okay. Oo. We must all remember that crimes generally are public crimes, meaning hindi mo pwedeng i-assert yung iyong privacy pag gumagawa ka ng violation of the laws of our country. No? Okay. At tumatayo pa din at mas mataas pa din yung interest ng Estado
na maprotektahan ang citizenry, na mapangalagaan ang ating kapayapaan, at yung proteksyon ng bawat isa. So, okay, sige, meron kang ang right to privacy, pero hindi, mananaig pa rin yung tinatawag na the higher national interest, which is to protect and preserve the lives and properties of the citizens. Balikan po natin yung una yung na-post, yung sa insidente sa Quezon City. Yung dating pulis na nagkasa at nanakit na isang siklista. Very frustrating para sa ilan. Hanggang ngayon, malayo po itong dating pulis na ito eh. Well, we all understand that there's this thing called due process din naman talaga, Iga. Opo. Yung insidente nangyari August 8, and maraming araw na yan lumipas. So kung magkakaroon po ng pananagutan tungkol dito, dadaan ito doon sa proseso, yung tinatawag na regular na preliminary investigation. Opo. So, hindi yan yung tipong parang nangyari lamang yung insidente. And medyo nakakalungkot nga, Kung August 8 pa lamang, yung mga pulis ay kumilos na kagad, nakita na nila doon sa CCTV na nagbunot ng baril, tinutukan, then, agad-agad actually, pwede nilang hulihin yun kasi under our rules, meron tinatawag na arrest without warrant. Opo. Arrest without warrant kung nangyari lamang yung insidente. Hindi ginawa. Hinayaan pa nga na mag-arigluhan, hinayaan pa nga na yung mismong inagrabyado ay pinagbayad pa ng 500. So, pananagutan din nila yon, yung mga pulis na yan, na hindi nila ginampanan yung kanilang trabaho. But moving forward, kung meron nga pong krimen na nangyari noong August 8, ay dadaan yan doon sa tinatawag na regular preliminary investigation process. Bibigyan natin yung tao na nandoon sa video ng pagkakataon na mag-provide ng kanyang dahilan o kung meron man siyang depensa, And then yung pong ating mga prosecutors, they will make a determination kung meron nga bang probable cause para itong tao ay sampahan ng kaso sa ating husgado at ma-issuean siya ng warrant of arrest ng mga korte. Yung siklista ba nagbago na isip? Hindi ko po inaasahan na magbabago yan. Hanggang ngayon, sigurado ako, takot pa yan eh. Okay, kung hindi pa rin magrereklamo itong si Alan Banjola, ano na pong mga susunod na hakbang? Kasi baka maulit ito at malaman ng nanonood ngayon, anong mangyayari sa ganitong mga insidente? Opo, sa ngayon po, ang magandang development is that meron pong mga 4 o 5 mga CCTV footages yung pong Quezon City Police, And it is my professional opinion that the police can already file criminal charges against the individual na nandoon sa video based doon sa mga CCTV footages, May probable cause. Pagdating niyan sa husgado, ang ipipresenta ay yung video, yung pong barangay na nagkabit po ng video, and siyempre yung CCTV operator. To my mind, I think that would sufficiently address po yung mga rules natin on electronic evidence so that the court can properly appreciate yung ebidensya and then use that in determining whether the accused can be convicted based on proof beyond reasonable doubt. Maraming salamat, Atty. Raymond Fortun. Ingat po kayo. Kayo din po, Igan, at magandang umaga po ulit. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.